Nung bata pa ako, lagi ako nagpapabili ng ganitong merienda sa nanay ko. At ewan ko ba, hanggang ngayon, favorite ko pa rin talaga yung bilo-bilo. Kaya naman tara, samahan nyo na ako magluto ngayong araw. Para naman sa mga ingredients natin, gagamit tayo dito ng glutinous rice flour. Gamit din tayo dito ng kamote at saging saba. At kinat ko lang ang mga to into bite size para naman agad lumambot. Gagamit din tayo dito ng 1/4 kilo ng sago. Bali ito nga pala yung nabibili sa palengke. Gagamit din tayo dito ng pandan leaves na galing sa tanim ng nanay ko. At syempre, hindi pwedeng mawala itong kakanggata. Gagamit din tayo dito ng pangalawang piga ng niyog para naman konti na lang yung lagay nating tubig. At dapat white sugar yung gagamitin natin dito. At sa isang malinis na bowl, ilalagay lang natin itong glutinous rice flour natin. At maglalagay lang tayo dito ng pakonti-konting tubig and then haluin muna natin to. At napansin ko nga na parang maliit itong bowl at nahirapan din ako sa paghalo. Kaya naman nilipat ko na lang ito sa mas malaking lalagyan para naman mahalo ko to na maayos. At nung ganito na nga yung naging itsura, medyo nahihirapan na ako kaya ginamitan ko na lang to ng kamay. At kapag ganito na yung consistency, okay na yan mga Marcel. Optional lang naman, maglalagay ako dito ng ube extra. Sa paglalagay naman nito, pakonti-konti lang mga Marcel hanggang makuha natin yung gusto nating kulay. At napansin ko nga na kulang yung nilagay ko kaya naman dinagdagan ko pa to ng ube extra. At kapag nahalo na natin to na maayos at pantay-pantay na yung kulay, pwede na tayong mag-assemble ng pabilog. So gagawa lang tayo ng maliliit na bilog katulad ng nakikita nyo sa video na parang bite size. At sa isang malinis na kaldero, ilalagay lang natin itong pangalawang piga. At kapag medyo mainit na, pwede na natin ilagay itong mga kamote. And then, isunod na rin natin ilagay itong mga saging. At lulutuin lang natin to ng at least 1 to 2 minutes. At kapag okay na, pwede na natin ilagay itong kakanggata. And then, maglalagay din tayo dito ng 2 cups of water. At isunod na rin natin ilagay itong mga pandan leaves. Nilagay ko na rin itong sugar pero hindi ko muna nilagay lahat para naman matansya natin yung tamis. And then, haluin muna natin to at kapag kumukulo na, pwede na natin ilagay itong mga bilo-bilo natin. And then, tatakpan lang natin to at lulutuin hanggang lumutang itong mga bilo-bilo natin. At kapag ganito na yung itsura, halos paluto na yan mga Marce at hintayin na lang nating lumambot itong mga saging. At ewan ko ba kung ako lang, gusto ko kasi medyo malapot yung sabaw nito kaya maglalagay ako dito ng 2 kutsara ng cornstarch. So naglagay lang ako ng konting tubig at tinunaw ko muna yung cornstarch. At nung medyo malapot na at malambot na rin itong saging at kamote, nilagay ko na rin itong mga sago. At nung tinakman ko nga to, medyo nakukulangan pa ako ng tamis kaya naglagay pa ako ng 2 kutsarang sugar. Nasa sa inyo na mga Marce kung gaano katamis yung gusto nyo pero sa akin yung saktong-sakto lang. And finally, luto na po itong bilo-bilo natin. Kain tayo mga Marce. At alam nyo ba na habang niluluto ko to, amoy na amoy ko talaga yung amoy ng pandan leaves. Masasarap pa to kung maglalagay tayo ng langka. Pero alam nyo ba mga Marce na kahit hindi ako naglagay ng langka, masarap pa rin siya. Napakalinamnam talaga kapag fresh coconut milk yung gagamitin natin dito. Kayo ba mga Marce, anong merienda nyo ngayon? Paki-comment down below naman para magka-idea ako. At kung nagustuhan mo naman ang video na to, paki-like and share mo na rin. Paki-follow na rin ang page ko para lagi kayong updated. Salamat!